Magandang araw mga bata! Ako nga pala ulit si Ate Jessa at ngayong araw ay meron na ulit akong panibagong kwento para sa inyo. Ito ay pinamagatang Hipon at Biya na isinulat ni Carla Pasis at iginuhit ni Joanne De Leon. Handa na ba kayong marinig ang kwento ni Hipon at Biya? Tara, samahan niyo ako. Sa maputing buhangin ng isang tangrig, nakatira si Hipon at si Biya. Kahit hindi magkauri, magkasama silang nakatira. Sa isang lunggang binungkal sa buhangin ni Hipon. Masaya sila sa ganitong pamumuhay. Trabaho ni Hipon na panatilihing malinis ang kanilang lungga. Hindi niya hinahayaang pasukin ito ng buhanging dala ng mga alon dahil sa 10 niyang mahaba at matitinik na binti, hindi ito problema. Kanya ring sinisigurado na kumakain ng maayos si Biya. Si Biya naman ay mahigpit na binabantayan ang lungga mula sa mga nais mang-abala. Kanya ring tinitiyak na ligtas si Hipon mula sa malalakit, gutom na isda na sarap sa manipis nitong balat. Tuwing may papalapit na malalaking isda, agad ipipilantik ni Biya ang buntot ng ilang beses. At si Hipon na malabo ang mga mata ay mamandadaling papasok sa lungga upang makaiwas sa panganib. Kapag bumabagyo, hinaharangan ni Hipon ng bato ang bungad ng lungga. Dahil dito, ligtas si Hipon at si Biya mula sa mga along humahampas sa tangrid. Ganitong panahon nang magsimula ang kanilang alitan. Ilang araw na rin bumabagyo at pagod na si Hipon sa pagtutulak ng buhangin pumapasok sa kanilang lungga. "Huwag kang lumangoy-langoy lang, kumilos ka naman dyan," sigaw ng pagod na si Hipon. "Ano naman ang magagawa ko?" sagot ni Biya. "Wala naman makakapasok sa lungga para tayo'y kainin." Alam ni Hipon na tama si Biya. Pero, bakit kailangan siya lang ang laging nagtatrabaho? "Ikuha mo ko ng pagkain," utos ni Hipon. "Kamutin mo ang likod ko." "Pero, mga palitpik lang ang mayroon ako," sagot ni Biya. Nagustuhin man ay di magawa ang mga utos ni Hipon. Alam ni Hipon na tama si Biya, ngunit patuloy pa rin itong kinulit si Biya. Hindi na matiis ni Biya ang nangyayari. Kaya, pagtapos ng bagyo, lumangoy siya palabas ng lungga. "Saan ka pupunta?" tanong ni Hipon. "Maghahanap ako ng ibang lugar," sagot ni Biya. Sa isang pilantik ng kanyang buntot, siya'y nawala. Sambit ni Hipon at gumapang siyang pabalik sa lungga. Kung sa kanyang palagay ay kailangan ko siya, nagkakamali siya. Di nagtagal, lumabas si Hipon, malabo ang mata. Isa palang pindanga ang naghihintay sa kanya sa labas ng lungga. Buti na lang at bago siya manguya ng matutulis at bako-bakong ngipin ng pindanga, nakapasok sa lungga si Hipon, na bahagi lang ng isang binti ang nawawala. Bago pa man lumubog ang araw sa tangrid, ang takot na Hipon ay muntik ng makain, hindi lamang ng pindangga, kundi pati ng isang lumba-lumba at isang pawikan. "Siguradong magiging pagkain isda ako ngayong wala na si Biya," iyak ng kaawa-awang si Hipon. Di naman nalalayo si Biya. "Kailangan mo ba ng isda para magbantay ng lungga?" tanong niya sa lahat ng hipon na namakasalubong. Ngunit
Ang bawat lungga ay may sariling biya at hindi na nangangailangan ng isa pa. Saan ako matutulog? Tangis ni Bia na walang lungga. Habang takot na nagtatago sa likod ng isang malaking bato, umaasang di siya mapansin ng dumaraang mami. Pagdating ng pagtaas ng tubig, gutom na gutom si Bia. Hindi pa siya kumakain magmula nang umalis siya sa kanyang lungga. Sinong magbubungkal para sa pagkain ko? Taghoy niya, habang sinusubok ang sumandok ng makakain sa buhangin gamit ang kanyang palikpik. Pagsikat ng araw, nagbungkal si Hipon palabas sa lungga. At sino pa nga ba ang naghihintay sa labas, kundi ang napakarumi at gutom na si Bia. Nagbalik ka! Sigaw ng napakasayang hipon na akmang yayakapin si Bia gamit ang kanyang siyam at kalahating binti. Kailangan kita upang bantayan ako. Ipinapangako kong magpapakabait na ako at hindi na ipapagawa ang alam kong hindi mo kayang gawin. Mabuti naman, sabi ni Bia, na masayang-masaya rin dahil siya'y nakauwi na. Kailangan naman kita para ihanap ako ng pagkain at para ipagbungkal ako ng bahay. Lahat ng ibang hipon ay may kapares na at ang bahayang isda ay isang mapanganib at malungkot na lugar para sa isang biyang walang tirahan. Dagdag pa ni Bia. Sabay pilantik ng buntot ng 3 beses bilang babala na may isang gutom na gatasan na gumagala sa di kalayuang koral. Kaya't magkasamang namuhay sina Hipon at Bia sa isang lunggang pinungkal ng hipon. Sila'y masaya sa ganitong pamumuhay. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Nawa, meron kayong napulot na aral tungkol sa kwento ni Hipon at ni Bia. Hanggang sa muli, ako si Ate Jessa. Paalam!